yung giba-gibang kwento at contradiction ng 18 na peking marine sa Senado. 'Di ba? How the floodgate scandal script collapse under official scrutiny. 'Di ba? Kaya ngayon kasi syempre alam naman natin kung sino may pakana ng 18 Marines. Si Marcoleta, si Baligod wala, tao-tao lang nila yan. Si Marcoleta at si Mike Defensor na parehong nakulong sa salang panonotnak. Sa salang plunder, 'di ba? Yun yung kanilang dahil nga dun sa di umano'y pagtanggap ni Marcoleta ng regalo. So ayan. Habang yung mga fake witnesses they attempt to destroy public trust sa ating mga institusyon. Yeah, their own shifting narratives have completely exposed itong massive na conspiracy na paeklabo lang nila. This is not just a simple story but about flood control issues dahil it's a malicious destabilization plot, utilizing fake identities for personal political interest. Sino? Interest nino? Syempre, sino may magbe-benefit pagka ang binabanatan nila dito, which is yung administrasyon, na kung saan pilit nilang kinakatok yung pintuan ni PBBM na lahat ng mga flood control issue or controversies si PBBM, 'di ba? Si Speaker Martin wala lang 'yan. Hindi yan yung natin. Hindi yan yung talagang target nila diyan. Kundi syempre si PBBM. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo noon pagka kahit meron yung mga talagang bumabanat kay Speaker Martin kahit wala namang ebidensya, yun yung mga tipo na DDS yung galawan, puntahan natin yung bogus na hearing at yung kawalan ng ebidensya. 'Di ba mga mandirigma, Let's get straight to the facts, Dahil we cannot allow drama to compromise the total integrity of our Senate. 'Di ba? Si Baligod na kung saan nagpanggap na senador, akala mo senador 'Di ba? Si Baligod clearly admitted that his group only holds eyewitness accounts at chismis with absolutely no physical documents or heavy evidence to present sa ngayon. Wait lang daw kayo, wala pa muna ngayon, pero meron din yan, magkakaroon din, parang ganon. And this is where the situation becomes highly questionable sa paningin ng lahat. Kasi, alam mo yung parang kaibigan mo, na laging nagmamalaki may secret business ako may secret business daw siya. Pero tuwing magkikita kayo, putya, tapos kakain kayo sa labas, ikaw pa rin yung nagbabayad ng pamasahe at kape, ikaw empleyado ka lang. Think about it, mga mandirigma. Paano kayo magpapasabog ng ganyang kalaking accusation when you don't even hold any solid proofs at all? Wala kang kahit ni katiting na preba. Kaya, right there, makikita mo na agad na that their so-called serious investigation is completely full of holes at talagang walang kwenta, walang takwents. Karamihan pa, peke yung identity ng mga 18 na Marines. Puta lahat. Basta nasali ka sa listahan, puta, automatic magkakaroon ka ng maleta. 'Di ba? Mga mandirigma natin, let's look at the background of this witness. Nasabi nila ay mga tapat at mararangal na ex-Marines. Alam na, for all we know, alam naman natin, 'di ba? Hindi naman tayo pinanganak kanina lang. 'Di ba, may Asians Blue? Na putya kada kakalabanin mo, bigla na lang nagkakaroon ka ng maleta. 'Di ba? Wineponize na nila 'yan. Matagal na natin kinokontento Pero according to official verification galing sa Philippine Navy, sa AFP, 4 sa kanila never even Marines.
while majority holds serious records of being dishonorably discharged sa serbisyo. Tapos dina-downplay pa nila yung hindi, pagka, hindi naman ibig sabihin dishonorably, talagang dishonorably. Sana sinabi na lang, not dishonorably or honorably discharged. Bakit meron pang term na dishonorably? Kung ida-downplay nyo lang din naman, na pagka umabsent, dishonorable, ganon. Nag-awol, kaya dishonorable, ganon. Kutya, ang suma total pa rin, hindi mo na panindigan yung pagiging magiting. Kaya nga dishonorable eh. And this is where the situation becomes deeply embarrassing, no, para sa kanilang kampo. Parang yung aplikante, no, naglagay dun sa resume niya ng expert software engineer. Pero nung po siya pating ka rin sa actual job, hindi man lang pala marunong mag-copy-paste sa computer, hindi alam yung copy, yung control-alt-delete, parang si Robin Padilla na nagmagaling. What's worse, no, nang isumite yung affidavit sa NBI, only 6 signed. Alam nyo ba yun? 6 lang yung pumirma. While the other 12 completely back out dahil sa takot nila makulong under oath. Pagka meron ng accountability, pag meron ng pipirmahan, ayun, natatae. Kung ano-ano palusot. Buti pa nga yung NBI sumipot sa hearing kasi nga sila walang napatunayan. Correct. Oh. And that's where that's where we see exactly kung gaano karupok, no, yung foundation of their fabricated story. Sablay. Yung imposibleng script at pabago-bagong detalye. Mga tropa pipsa, let's dive into mathematics and logic, no, nung kanilang gawa-gawang akusasyon against Speaker Martin. Oh, yung grupo ng 18 Marines kunyari claim they delivered a portion of 805 billion in cash. 805 billion in cash, which kung susuriin mo ng mabuti, would require no less than 13,416 large suitcases to carry. 13,416. Biruin mo dami nun. I'm not saying, baka pilosopihin niyo ako, hindi, inuulit-ulit lang gamit nun eh. Oh, pagpalagay mo 1,000 na maleta yan. 1,000 na lang, i-down natin ng 10% lang yung katotohanan dyan sa 13,000. Biruin mo, no? 1,000 maleta, saan mo Boss Boy Remacha, shout out. Biruin mo yun. Yun baka panipaniwala yun. Oh, mas kapanipaniwala pa yung parang yung, alam mo yung kakilala mo nakabili raw siya ng mansion sa Forbes Park. Gamit lang yung naipon niyang barya mula sa pagtitindasan ng biko at suman dun sa palengke. Parang ganun yung datingan ng kwentuhan nila eh. Pangtanga. Tapos, just recently, nagpabago-bago pa yung kanilang dila. First, they claimed it was a suitcase. Tapos, naging bag. And finally, a paper bag. To hold billions of pesos. Anak ng tokwa, ayusin nyo naman. Kayo, no? Honestly. No? Kayo ba, believe kayo na magkakasya ang bilyong piso inside the single paper bag? Tapos bilyon, gusto mo sa paper bag lang ilagay, ganon? Ginagawa lang tayong tulig na itong mga to eh. Tapos yung pag-urong-sulong pa ng kanilang akusasyon. Tapos yung pagtaka sa opisyal na proseso. 'Di ba? Alam niyo mga kaloy, no? The immediate collapse of this script was highly visible when si Balikod na called a press conference upang bawiin yung allegation against Senator Loren Legarda, di ba? Claiming that we made a mistake. Ipakulong nyo na kung gusto nyo ipakulong to. Not only that,
when they were summoned by the official of Legitimate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo for cross-examination, punta bigla silang nag-absent. Yan, tapos nagtago dun sa opisina ni Robin Padilla. Imbis na sumipot dun sa tapos ang matindi nun, pinalalabas pa nila na pababa na raw sila. Bakit daw tinapos agad yung hearing? What? Putya, doon yung mga moment na talagang suspicious eh. Di ba? Parang yung kahinahinala mong asawa, no? Na biglang nag-delete lahat ng chat history sa cellphone at nagpalit ng password pagkatapos mong itanong kung sino yung kasama niya kagabi. If what you are fighting for is true, bakit kayo tatakbo mula sa legitimate committee and avoid a formal cross-examination? Di po ba? No? O talagang totoo at tapat kayo or talagang pagiging makabayan, bakit kayo tumatakbo? No, sa cross-examination, right there, it's very clear na hindi talaga katotohanan ang hanap nyo, but you are simply looking to destroy the integrity of the Senate. 'Di ba? So, for me, no, the formal filing of cyber libel, yung perjury tsaka yung grave oral defamation cases sa DOJ is the right step to hold, no, para dito sa grupo na to, para magkaroon ng fully accountability or fully accountable etong grupo na to. 'Di ba? Doon sa mga pinagsasabi nila. We cannot allow our official committees na gawing entablado ng destabilisasyon using fabricated stories na yung mga fake Marines. Okay. The way I see it, while they are desperately trying to sow chaos, no, ang kanilang mismo mga kontradiksyon have completely buried whatever credibility they had left. Wala na. Ngayon, asa na kayo? Kala nyo haloghagin kayo ni NBI Director Matibag. Dadalihin kayo. The real fight for truth is never won through a lousy script, kundi sa pamamagitan ng matibay na ebidensya and justice under the rule of law. Asa na yung 18 Marines? Kamusta na kayo? Kamusta na? Wala pa rin bang pinag-iba?